Anak, baka naman makapagpadala ka sa susunod na linggo ng pera. JS prom kasi nitong kapatid mong si Lay sa susunod na linggo. Gusto sumali. Sayang naman. Minsan lang naman yung sa buhay ng estudyante, di ba? Ka-video call ni Marian ang ina. Nagbibilang siya sa isip kung magkano pa ba ang naitabi niya. Sa makalawang linggo pa kasi ang sahod niya, kaya malamang ay ang ipon niya ang gagalawin niya. Sige po, Nay. Malaki naman ang ipon niya kaya uubra. Saka anak, bibilhan ko rin ng sapatos si Bunso. Nakanganak kasi itong sapatos niya. Napatango na lang si Marian sa ina. Bayaran na rin anak ng kuryente at tubig. Napakunot noo siya. Hindi po ba, Nay? Nagpadala ako ng pambayad nung nakaraan? Ano kasi anak? Nagkasakit si Rael. Nagamit ko yung pera pampa-ospital. Pasensya na anak, hindi ko na sinabi kasi baka mag-alala ka lang dyan. Ano na po ang lagay ni Rael? Ano po ang naging sakit? Lay, ano nga tawag dun sa naging sakit ng sangko mo? Ulcer, Nay! Sigaw naman ng kapatid niya. 8 silang magkakapatid. Pang-5 si Lay, pang-4 si Rael, pang-3 naman siya. Hayun daw anak, pero okay naman ang kapatid mo. Basta anak, yung padala Sige ho. Kinokontrol niya ang sarili at baka mapabuntong hininga siya. Nay, bala ko po sanang umuwi ngayong darating na Pasko. Namimiss ko na po kayo. Ha? Uuwi ka? Hindi ba mababawasan ang suswelduhin mo nun, anak? Baka uuwi ka, tapos yung kamag-anak natin, huhut-hutan ka pa. Hindi naman ho siguro, Nay. Ikaw ba ay may boyfriend na, Ayan? Sinasabi ko sa'yo, huwag ka munang magbo-boyfriend. Malaki pang gastusin itong si Lay. Bata pa sina Osep, Tintin at Mara. Pero siya, hindi na bata. Lagpas na ang edad niya sa kalendaryo. 31 anyos na siya. Pero nang mangibang bansa para magtrabaho bilang factory worker, ay hindi na siya nagkanobyo uli sa kakakayod. Nay, 6 na taon na ho ako rito sa Korea. Tiniis ko po na hindi umuwi nung mga nakaraan kasi nga po, kailangan ko bayaran ang mga utang natin. Mga utang na sa wakas ay natapos niya ring bayaran. Nanunumbat ka ba, Ayan? Hindi naman, Nay. Gusto ko lang naman na makasama kayo uli. Basta ho, uuwi ako. Hindi ka uuwi. Nay naman, hindi naman ho ibig sabihin na uuwi ako ay gusto ko na mawili dyan. Babalik pa rin ho ako rito. Baka naman may bala ka pang balikan yung dati mong boyfriend. Ano nga ang ngalan nun? Si Elmer? Hayun at hanggang ngayon ay tricycle driver pa rin. Wala pang asawa pero huwag mo nang tangkain anak. Walang patutunguhan ang buhay mo ron. Noon na siya bumuntong hininga. Nay, wala na po akong balak balikan si Elmer. Mabuti nang nagkakaunawaan tayo. Diyan ka muna nang hindi magulong isip mo. Natapos ang usapan nilang mag-ina ng ganoon. Pero bahala na. Uuwi na siya sa Pilipinas. Pinagbigyan si Marian na mag-leave ng 1 buwan. Supervisor na rin naman siya kaya siguro mabilis lang ay na-approve ang leave request niya. Bit-bit ang mga maleta ay nilibot ni Marian ang mga mata sa paligid. She's finally home. Lumawig ang ngiti niya sa mga labi.
Gusto sana niyang umupa na lang ng sasakyan na magdadala sa kanya pauwi ng Bulacan, pero naisip niya na mag-bus na lang nang makatipid. Ang dami nga lang niyang dalahin. Walang kasing ganda ang Korea pero iba pa rin ang hatid na vibes ng sariling bansang kinalakhan. Sa isang bakanting upuan siya umupo at maya-maya ay may tumabing alis sa kanya na may bitbit na sanggol. Pinupuno pa ang bus kaya hindi pa tumatakbo. Nagbutingting muna siya sa kanyang cellphone. Masarap sana mag-post pero mamaya na lang kapag nakauwi na siya. Miss? Tawag sa kanya ng katabi. Nilingon naman niya ang ale. Po? Pwede bang iwanan ko muna sa'yo tong anak ko? Iihilang ako saglit. Ah, sige ho. Maingat naman niyang sinapo ang bata sa mga braso. Napangiti siya nang makita ang payapang hitsura ng sanggol. Natutulog iyon na tila anghel. Nawili siya sa pagtitig sa munting bata. Paalis na to! Sakay na kayo! Sigaw ng konduktor. Naalarma siya. Kuya, wait lang. Yung nanay nito umihi pa. Napatuyo na siya para mas makalapit sa konduktor. Tawagin mo na, aalis na to. Tanga ng sanggol ay bumaba siya ng bus at nagtungo sa CR. Pero hindi niya nakita roon ang ina ng sanggol. Nagtanong siya sa mga nakapila roon. Ate, may nakita ho ba kayong ale na mahaba ang buhok? Alon-alon hanggang baywang? Medyo bilugan ang mga mata at muka. Morena po. Nag-CR po kanina. Wala eh. Ako parang napansin ko. Ani isang pasahero. Hindi naman siya nag-CR. Pumunta siya ron eh. Mukhang umalis na. Bakit ini? Sa kanya ba yung batang hawak mo? Naihaplos niya ang palad sa batok. Kumakabog na rin ng malakas ang dibdib niya. Oho. Aalis na to, miss. Matagal pa ba? Sigaw ng konduktor. Nataranta na siya. Kuya, pababa na lang uli ako ng mga gamit ko. Mamaya na lang ho ako sasakay. Napailing-iling na lang ito. Pagkaraang ibaba ng mga gamit ay pumunta siya sa tindahan doon sa gilid. Ate, pwede ho ba makisuyo muna nitong mga gamit ko? Pwede ko po ba iwan muna sa inyo? Hahanapin ko lang po itong nanay ng bata. Tila nag-aalinlangan pa ang tindera. Baka iniisip nito na modus yun. Pero ang totoo, mukhang siya ang namodus. Mag-iiwan ho ako ng ID sa inyo. Pati po itong cellphone ko, babalikan ko po. Sige, siguraduhin mong babalik ka ha. Kundi i-report kita sa pulis. Napatango-tango siya. Naglakad-lakad siya at nagtanong-tanong sa mga nakakasalubong pero bigo siya. Tiningnan niya lahat ng istasyon. Nakapaglibot pa siya sa kung saan-saan pero wala, hindi na niya nahanap. Nagising na ang sanggol na hawak. Umiiyak yun. Diyos ko, ni walang gatas ang bata. Nataranta na naman siya. Naghanap siya ng butika. Bumili siya ng gatas, feeding bottle at tubig. Naghanap siya ng mauupuan at saka binasa ang pakete ng gatas kung paano ang pagtitimpla niyon. Hindi siya magkandatuto sa paghihele para mapatahan ang bata at sa pagtitimpla ng gatas. Nang iumang niya rito ang padede ay tumahan na iyon. Napabuntong hininga na lang siya. Ano na ang gagawin niya? Sa huli ay natagpuan na lang niya ang sariling bumabalik sa bus station pa Bulacan. Pero hindi yata talaga siya tatantanan ng problema. Iyong tindera na pinag-iwanan niya ng mga gamit, nawawala. Pinagtanong-tanong niya, pero ang sabi nito ay nagmamadali raw na nagligpit ng mga paninda at umalis na. Diyos ko naman. Nandoon sa mga maleta ang mga gamit niya, pero hindi yon ang inaalala niya. Iyong mga pasalubong niya sa pamilya ay nandoon din. May dala na nga siyang bata,
Pagkatapos, iyong pampakonsuelo niya para sana kahit paano ay hindi magalit ang ina sa pagmamatigas niyang umuwi ay nawala pa. Ano ba naman itong nangyayari sa kanya? Wala na siyang nagawa. Sumakay na lang siya ng bus. Bahala na, bahala na. Napapahaplos sa batok na pinagmasdan niya ang sanggol na hawak. Base sa kasuotan at sa hikaw ng bata ay babae yung sanggol na hawak niya. Ang ganda-ganda mo. Paano naatim ng nanay mo na iwan ka? Nahahabag siya rito pero gusto pa rin niyang magbigay ng benefit of the doubt sa ina nito. Baka naman may dahilan. Nilaro-laro niya ang munting kamay nito. Ano kaya ang pangalan mo? Bigla ay nakarinig siya ng kalembang ng ice cream. Bella. Bella ang magiging pangalan mo. Sa kanto lang bumaba si Ayan. Kinakalkula pa niya sa isip ang ipapaliwanag niya. Sinuway niya ang ina at pinanindigan niyang umuwi. Pero baka naman matuwa pa rin ito kapag nakita siya. Baka naman yakapin siya ng ina, ipagmalaki at ipagluto siya ng paborito niyang Bicol Express. Bicolana kasi ang kanyang ina. Namimiss na niya ang mga pagkain rito sa Pinas. Malay niya naman, baka mag-alapista ang pagdating niya, di ba? Tama. Malaki na ang naisakripisyo niya. Baka kahit paano naman ay na-appreciate yon ng kanyang ina at mga kapatid. Kaunting-kaunting hakbang na lang, natatanaw na niya ang bahay nila. Napahinga siya ng malalim. Napahigpit ang kapit niya sa hawak. Ate? Gilalas na tawag ng kapatid niyang si Lee nang makita siya. Napatayo ito mula sa prenteng pagkakaupo. May katabi pa itong lalaki na hindi niya kilala kung sino. Nay! Nay! Si ate! Nandito! Sigaw pa nito. Sinong ate? Lay, kita mo nang nagbibinggo pa kami rin eh. Mamaya mo na ako disturbuhin. Pumasok ng kabahayan ng kapatid. Si Ate Ayan, Nay! Nandito si Ate Ayan! Nakita niya kung paano tila nagimbal ang ina nang makita siya. Napatayo ito. Nagngangalit na tingin ang ipinukol nito sa kanya. Kapagkuwan ay lumipat ang tingin nito sa hawak niya. At tila parang umatras ang dila niya. Mali yata siya. Lahat ng inisip niya kanina ay tila parang nagiging kabaligtaran. Ngayon pa lang ay ganoon na ang reaksyon nito. Paano pa kapag nalaman nito ang tungkol sa batang tangan niya? Magagawa bang tanggapin ito ng kanyang ina? Bagong damit at sapatos, ibibigay mo. Mga laruan at mga pasyalan, kay aming pagkain, pagsasaluhan. Ito ba ang nais ko? 4 Tagalog Online Stories. Please like, subscribe and share.